Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Rusi 125 dinala ni boss dito upang ipagawa. Binatak na lang at ayaw nang umandar. Sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue ng motor, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. Una natin gagawin, check na muna natin sa kanyang high tension wire kung merong kuryenteng lumalabas. So tanggalin na muna natin to. Susi natin yung motor. At check natin kung may lalabas na kuryente. Sandali. Okay, tadyak. Isa pa. Sige. Sandali. Sige, isa pa. Okay. At sa pagkakataong yung mga boss, may kuryente pero manipis. At least 1 cm dapat yung palo ng kuryente sa pagkakataong yan. Manipis at mahina. So pag ganyan ang issue, dito tayo sa kanyang stator. So tanggalin natin yung kanyang side cover, expose natin yung kanyang wiring. At dito sa kanyang side cover, sa mga wiring galing stator, may makikita tayo dyan black na may red. Ang black na may red, siya yung nagsisilbing primary. So, pinutol ko lang ngayon, papatadyakan natin kay bossing. Dapat yan, mag-i-spark po yan ng malakas. So, sige, tadyak. Pag may food ko, kalok ko. At sa pagkakataong yung mga padreng, may kuryente nga lumalabas, ngunit hindi sapat at napakahina. Pag ganyan yung kuryente na pawala-wala, pasulpot-sulpot, so ang may problema niya yung kanyang primary. So si boss, medyo kapos yung budget, so ngayon, tinanong ko na siya kanina, ang sabi niya yung mas tipid na okay. So ang gagawin natin dyan, magko-convert tayo sa 4-pin na CDI. Pero syempre, hindi naman dapat palit agad. So, dapat i-check na muna natin yung kanyang charging kung good condition pa. So, linagay ko lang yung clip sa negative. Dapat hindi po iilaw yung pink and yellow. So, iilaw lamang yan kapag pinagsama natin yung dalawa, yung isang clip dito sa yellow. O pwede rin naman magkabaligtad dyan. So, sige, tadyakan mo. So, ayan o. Ibig sabihin, good yung kanyang charging at pwede na nating ibalik yan para ma-convert na natin yung kanyang CDI sa 4-pin or battery operated. So, ayan. Yung ating ikakasa. So, marami naman tayong tutorial niyan ng pagkakasa ng 4-pin na CDI. At dito sa kanya socket, tandaan nyo po yung posisyon, yung nasa kaliwa, pinakataas, yan po yung ating pulser. Yung kaliwa, pinakababa, yan po yung negative. Yung nasa kanan naman na pinakababa, positive po yan. Yung nasa kanan sa taas, siya naman po yung ating ignition coil. At dito naman sa kanyang socket, yung sa wiring mismo ng ating motor, may makikita tayo dyan na blue na may white. Yung blue na may white, siya po yung pulser positive. Samantala naman yung green na may white, siya po yung pulser negative. Yung solid na green, siya naman po yung negative. Yung black na may yellow, siya po yung ignition coil. Yung black na may red, siya yung primary. Yung black na may white, siya naman po yung kill switch. So hindi na natin papansinin yung black na may white, yung kill switch. So dito lang po tayo magpo-focus. Ang gagawin lang natin, yung solid na green tsaka yung green na may white, yung pulser negative, ay pagsasamahin na po natin yan. So ayan, pinagsama ko na yung dalawang green. So lalagay lang natin dun sa socket ng 4-pin dun sa ground sa kaliwa pinakababa. So mamaya ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa yan pag natapos natin. So yung mga padreng, nakabit na natin yung ating socket. So ulitin lang natin yung ibabaw, kaliwa na nasa itaas, siya yung ating pulser. Linagay lang natin sa blue na may white. Yung baba, ito, huwag niyong pansinin yung kulay. Yung baba, kaliwa, ito yung ating negative. Pinagsama lang natin yung pulser negative, yung green na may white, tsaka yung solid na green. Pinagsama natin yan. Tapos dito sa taas kanan, ignition coil. Yung sa baba naman, ito yung ating accessories wire. So, yung primary, kinat na natin dito. Ito yung kadugtong niya, tinap na natin dito sa kulay black. Ang accessories wire ng Rusi, Honda ay kulay black.
Ngayon, gamit yung ating test light, i-negative natin, susian natin dito. Nakasusi na. Okay, tapos gamit yung ating test light, dahil dito natin tinap, dapat iilaw yan. So, umilaw. Dapat iilaw din siya dito sa may, ayan o. So, okay siya. Lumipat naman tayo dito sa positive dahil i-check natin kung okay yung kanyang negative. So, dito sa part na to, dito, kaliwa, pinakababa, dapat iilaw yan. So, yun, umilaw. Dito sa ignition coil, yung kanan, pinakataas, dapat iilaw din. So, umilaw. So, pwede na natin kasa yung ating 4-pin na CDI. So, yung mga padreng, nakabit na natin yung CDI, tsaka yung pinutol natin dito sa charging. So, check natin yung kanyang high tension wire kung maglalabas na ng malakas na kuryente. Doon tayo sa kabila. Sadyak mo. Okay. Sadyakan mo. Tingnan natin kung lalabas na yung malakas na kuryente. Yeah. Ayan o, lakas o. Ayan o. Ayan o. Di ba? Okay na. So, paanda rin na natin yan. So, yung mga boss, sige, paki-start mo na. Kinabit na muna namin yung tangke dahil wala ng gas. Ayan, kumandar na. Ayan o. So, bali ang issue ng motor ni tatay, yung kanyang primary ng stator ay manipis na yung binubugang kuryente. So, mas mahal po yun kung yun ang papalitan natin. So, low budget pa si tatay. So, ginawa natin ang paraan. Nagpalit tayo ng CDI na 4-pin lipan. Mas mura dahil okay pa naman yung kanyang charging. So, sa pagkakataong yan, umandar na. Nasolusyonan natin yung problema ng motor ni tatay, yung manipis na kuryente. Mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.